At eto na nga po, sa gagawin nga pong impeachment at sumalangit nawa ang kaluluwa ng ating paboritong Congressman Acop, sabi po ng iba, teka lang ba ako matalakay? Yung ba't galit na galit ka kay Kiko Barsaga? Ikaw naman tinatalakay mo si Cabral. Ba't mo rin binabastos? Hindi ko po binabastos si Cabral. Hindi ko po binabastos si Cabral. Si Cabral po talaga ay magnanakaw. Sorry yung mga nagko-comment dyan na ba't binabastos ko rin daw si Cabral. Hindi ko binabastos. Si Cabral po kasi, ang pagkakaiba niya kay Acop, si Cabral po ay talagang magnanakaw. Paano ka magkakaroon ng mga hotels? Paano ka magkakaroon ng billions? Isa ka lang undersecretary ng DPWH. Si Acop, nag-file ba sila ng complaint kay Acop? May nakita ba kayong kay Acop? Lumalaban nga yung mama sa Antipolo, walang kalaban palagi. Bakit? Walang makatalo sa kanya dahil sa ginagawa niyang pagka-congressman na mahusay. Doon ako nagagalit. Tinitira niya si Acop, etong Kiko Barsagang abnormal, wala naman siya katibayan. Bakit hindi niya binanatan nung nabubuhay? Ba't babanatan niya nung patay? Si Cabral, binabanatan natin nung buhay, babanatan natin kahit patay. Dahil talaga magnanakaw Yun ang pagkakaiba. Kasi ang dami ko nababasa sa comment section, binabasa ko yan. Ba't daw si Cabral? Si Cabral magnanakaw talaga. Napatunayan niya sa ICI. Napatunayan niya sa mga investigasyon sa Blue Ribbon. Napatunayan mismo niya na humihingi siya ng project para kay Tito Soto at Lacson. Tinext niya si Tito Soto, tinext niya si Lacson para magkaroon ng project. Ano ba yun? Oh my God. At ngayon, ito na po, ang tatayong, dahil wala na nga po si Acop, ang napagkakasunduan po, ito na po ang tatayo, si Jenky Luistro bilang tatayo sa impeachment para sa gagawing impeachment ni Sara Duterte. Pakinggan nyo po kung gaano kalupit si Jenky Luistro. Nakikita nyo, naririnig nyo? Hindi, nakamute With all due respect to Attorney Harry Roque, I always yield to your legal expertise. However, Attorney Roque, this is one of the occasions when my knowledge in law became gray. Ayan English po, tatagalogin ko na lang. Harry Roque, ang hilig mo sa ethics. Bakit lagi ka sumusubo? Ba't ganyan ka? Ayun sabi. So, I wish to ask once more for the record. Gusto kitang tanungin for the record. With all due respect, kayo po hindi ka dapat respetuhin, bakla kang hayop ka. ba ay abogado ng Lucky South 99? Kita mo? Ikaw ba ay bakla, hindi mahilig sa 69 kundi 99 only, parang karera ng kabayo? Detonate! Medyo nahihirapan po ako sa translator pero pinipilit ko pong i-translate para sa inyo. Okay? Parang pinipilit ko po. Hindi po, wala po akong attorney-client relationship sa kahit sino na shareholder or officer ng Lucky Star. Yan sabi niya. Tagalog po. Ang sabi niya, "No, Your Honor, I have only one molested client and we have a relationship." In English ko naman po. Ayan sabi niya, "No, Your Honor, I have only one client and we have a relationship and I molested him." From that Lucky South. answer of Attorney Roque, Mr. Chair, I wish to share to the committee the case of Eusebio Sison versus Attorney Lourdes Dumlao. This is AC number 11959, April 28, 2021. Yan. If I may quote, Ayan dito na po si Roque naiyi talaga sa pantalon at talagang nagtago po siya. Yung bunganga niya, halos hindi niya mabuka. a lawyer-client relationship is established when lawyers consistently manifest to a person consulting them that they would provide legal representation or assistance, regardless of the close ties between the parties or the lack of written contract.
or the non Grabe oh. Dito po nyo makikita na si Roque po, walang alam talaga eh. Dito, kumbaga, ito po kasi yung ano eh. Dito na po natin nalaman yung kung gaano po talaga. Alam mo yung parang match up. Yung ginawa po kasi ni Luistro dito, parang lahat po talaga tinapatan niya. Wala po siyang hindi tinapatan dito. Unang niyang tinapatan niyan si Roque. Pangalawang tinapatan niya si Sara. Pangatlong tinapatan niya si Duterte. Kaya grabe po tong ali na to. Kaya masasabi po natin na karapat-dapat po si Jinky Luistro na maging head prosecutor sa gagawin pong impeachment na to. Dahil si Jinky Luistro po, isa rin po ito sa kinuha ng Commission on Justice para sa mga promotion like lalong-lalo na yung kay Ombudsman. Isa po siya sa mga pumili doon. And nakakatuwa po kay Luistro, kahit sino pong makarap niya, binabandera niya ang batas. Binabandera niya ang katotohanan. Kung gusto niyo po mapanood ang documentary ko kay Luistro, nandiyan po, nakapin yan. Jinky Luistro Documentary. At ang kahit ano pong paninira nila kay Luistro, ang dami po nilang paninira noon ng mga Duterte. Ganyan po yung mga Duterte. Mga Duterte DDS supporters, Duterte Luga supporters. Kung sino po yung nakaka-apekto sa kanila, yun talaga ang sinisira nila. Kaso pagdating naman sa argumento, wala. Kaya ako po kasi ito po, namimili na po ngayon ng mga, kasi nawala na po si Akop eh. Si Akop po talaga ang isa sa mga leader dito po sa gaganaping impeachment noon. Eh nawala na po si Akop. Ngayon po, ang ibabalita ko sa inyo, si Jinky Luistro po ang napipili ngayon na maging head prosecutor if ever matuloy po ang impeachment. Ako sang-ayon po ako dyan. Dahil based on experience po nito, sa mga nakaharap niya sa committee, dito po sa Quadcom, dito po sa Tricom, dito po sa Good Governance Committee, ay hindi po talaga umubra kay Luistro. Napaamin niya si Roque, napaamin niya yung Diskaya. Ang dami po napaamin nito ng babaeng to. And si Ma'am Jinky Luistro po, para sa akin, ito po ang talagang parang Miriam Defensor Santiago II. Kasi ang talino, napakasimple lang po. At pumunta nga ako dyan sa Batangas eh. Di ba, pinuntahan ko po ito sa Batangas dahil nga po, naku-curious ako kung sino ba talaga to si Ma'am Jinky Luistro. Grabe po yung mga constituents neto. Mahal na mahal talaga siya. Nagsimula po siya sa walang-wala sa buhay. Hanggang sa marating niya po yung tugatog ng kasikatan ngayon, 'di ba? Tapos nung inatake niya sila Roque, inatake niya si Sara, inopen naman ngayon ang alin, yung sa asawa niya, natatandaan nyo? Inopen yung sa asawa niya na ano daw, rapist, criminal ba yun? Pero in-interview po natin mismo yan doon. Wala po talaga. Inimbento lang po. Kaya para sa akin, abangan po natin ang gagawin ni Ma'am Jinky Luistro para po dito po sa bagong gaganapin. Abangan niyo po isang buwan na lang, ha? Isang buwan na lang po mula ngayon. Mangyayari na po ang kinatatakutan ng mga DDS Luga. Ano 'yon? Ang impeachment complaint. At may nakalap nga kaming balita. Ha? Ito po ang balita. Ang nilalabas pala ni Ramil Madriaga. Ramil Madriaga! Ramil Madriaga! Kumbaga, ang nilalabas po ni ni Ramil Madriaga ay kapiraso pa lang pala. May mga pinakita po sa amin na hindi po muna pwedeng i-disclose to the people of the Philippines kasi matitindi po. At si Ramil Madriaga po ay talagang willing po. May mga kumakausap na po sa kanya na gagamitin na po siya. Gagamitin po ang nalalaman niya para sa darating na impeachment complaint. Matindi po ang mga dokumento ni Ramil Madriaga. Tandaan niyo po, ang dali lang gagawin ni Ramil Madriaga. Napakadali lang po. Unang-una, dininay po ni Sara Duterte na hindi sila magkakilala. Pag si Ramil Madriaga po, nagbigay po ng dokumento at mga larawan at mga video, mga video na sila ay inuutusan si Ramil, na si Sara ay may pinapatrabaho kay Ramil, tapos na ang labanan.
Kaya nga sabi ko sa inyo, ang bobo-bobo ni Sara Duterte. Bakit kamo? Kumagat siya sa pain. Pinansin niya si Ramil Madriaga. Pinansin mo eh. O ngayon, papatunayan ngayon ni Ramil, nakilala ka niya. At pag napatunayan yon, tapos ang karera mo. Tapos ang karera ni Sara po talaga. Pag napakita ni Ramil ang mga video at picture na magpapatunay, ang mga text, ang mga tawag na magpapatunay na si Ramil Madriaga ay kinasangkapan ng mga Duterte, bye-bye na. Bye-bye ka na ngayon, Sara. Kung yung unang impeachment mo, it's all about confidential funds. Ngayon, dalawa po problemahin mo. Yung confidential funds mo, pangalawa, si Ramil Madriaga na dinideny mo na hindi mo kakilala. Yari ka ngayon. Kaya abangan po natin yan ha. Abangan po ang mga susunod na kabanata sa kabanatang ito na pinamagamatang CCF. Chucky Confidential Funds. Patayin mo si BBM? No joke. So, pasok na natin. Okay, dumako na po tayo dito sa ICC with Bongo. Mukhang mauna yata si Bongo, si Bato, ewan ko, nangyari dun eh. May akong gusto itanong dito. Makasama natin via Zoom ang ating regular. Pwede na rin to siguro nga co-anchor natin dito. Ayan, magandang hapon po, Sir Ronald Llamas. Happy New Year! Magandang hapon, Zandro at saka Maan. Happy New Year! Happy New Year din kay Professor Jean Franco. Ayan. Yan, tunay na professor yan. Ako, hindi tunay. Drop out lang ako eh. Oo. Alam niyo, Father. General, lahat na yun. No? Katabi mo ba ngayon ng iyong bolang kristal? Nalinis mo na ba siya? Natawag din ang manghuhula. Kasi anong lucky color of the year? Hindi, ano po ba, Sir Ronald? Ano bang inaasahan natin for 2026? Yung Anong outlook natin? fearless forecast. Ito yung bigay sa akin ni Kwan, eh, oh. Ni Edling Gao. Yan na lang. Oh. Oo nga. Well, hindi naman kinakailangan ng bolang kristal para makita yung ilang mga indicative na mangyayari sa 2026. Dahil napakahalaga nitong 2026 eh. This will be a very defining year. More than 2027. No? Lahat ng mga posibleng mangyari sa 2028 will be shaped ngayong 2026. No? Halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung objective sitwasyon natin. Mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, no? Inflation, low investment, no? At saka itong itong corruption scandal natin, yung government spending, tapos itong pahina na peso, global situation, etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-i-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan na nga, sabi ko sa inyo, kita mo, at matulog na po sa lahat talaga. Alam nyo, sa nangyayari po ngayon, given the fact po yan eh. Totoo po mangyayari yan. Babagsak po ang ekonomiya. Magkakaroon po ng walang tiwala ang ibang investor sa ginagawa po ni BBM. Ganun po talaga eh. Ganun po. Kailangan natin magsakripisyo para lang maayos natin tong sigalot sa flood control anomalies. Kasi masalimuot talaga to eh. Buong gobyerno to, lilinisin mo. Hindi lang po kasi to sa ehekutibo. 3 branches po ito. 3 branches po ng gobyerno ang nililinis si BBM. Ngayon nga po, may bagong expose si Ombudsman Remulla. Ang Sandigan Bayan, iniimbestigahan niya dahil nga meron daw di umano sa Sandigan Bayan na mga questionableng desisyon. Kita mo? Yan po ang sakripisyo na ginagawa natin ngayon. Dumadaan tayo sa mga ganitong sandali ng ating gobyerno dahil po naglilinis tayo. Ganyan naman po talaga pag naglilinis. Talagang bababa muna yan. Pero once po nasolusyonan po ng ating Pangulo to, hindi po kasi pwedeng agad-agad to. Ikulong na yan. Wala. Hindi po ubra yung gano'n. Tapos bandang uli makakalaya. Sisiguraduhin natin to, wala silang laya. Okay? Sisiguraduhin ng Pangulo to, wala silang laya. Diretso
dire-diretso natin. Tapos meron ding mga kaso na naka-file sa ombudsman, plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Dagdag pa dyan ay hinahunting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. So may ganung klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. No? Ikatlo ay itong anti-corruption scandal ay parang nabitin yung mga tao nitong nakaraang Disyembre dahil sabi ay marami nang sasampahan ng kaso at marami nang ipapakulong before Christmas. Kung hindi yan mangyayari dito sa first quarter ng ating taon, especially ngayong January at February, baka sumabog na naman ito sa next EDSA celebration, 40th anniversary ng EDSA 1 sa February 2025 na magiging mensahe is again anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. At panghuli ay may gagawin bang mga reforma yung ating gobyerno. Halimbawa, itong promisa nila na anti-dynasty bill na mukhang marami nagsasabi, parang hindi naman anti-dynasty. Lalo na yung version ng Speaker at saka ni Sandro Marcos. Itong kanilang iba pang mga bill, halimbawa, matutuloy ba itong bagong ICI, itong ICIAC ni Congressman Laila de Lima na mas malakas at mas independent. Tapos itong review ng party list law, no, etc. etc. So, ito yung mga haharapin natin ngayong 2026. At mukhang marami rin pong trabaho sa bahagi ng ombudsman dahil ito, siya rin po yung maghahabol doon sa mga nabanggit yung pangalan. Correct. At saka dito ngang December, hinahanap siya. Nasa na ba si Ombudsman Boying Remulla? No? Sabi ni John Vic, kapatid niya, Secretary John Vic, nag-golf naman daw. Sabi ng iba, na-hospital daw uli. No? Dahil hindi naman simple yung kanyang naging karamdaman nitong nakaraang taon. Kaya mahalaga na magpakita siya at saka linawin, ano na bang status nitong mga kaso laban sa mga big fish? Ano na bang Pero mo, si Ombudsman Remulla, pumanaw daw. Lakas mga fake news talaga ng mga DDS eh. Lakas mga fake news eh. Tapos nung nakita nag-live si Ombudsman, nagsi baklasan. kaso? Ano na bang status itong kaso laban kay Vice President Sara na plunder, etc. etc. Pero mukha namang AI kasi yung nagkalat na picture ni Ombudsman Boying. Pero bakit po kasi may ganito? Bakit may lumalabas na bakit tila merong gusto na palabasin na siya ay sakitin, siya ay hindi kayang gawin, hindi kayang gampanan ng pagiging ombudsman? Well, itong nakaraang 2 taon ay very serious yung kanyang naging karamdaman. At inamin naman niya, yung isa rito ay yung leukemia na hindi ganun kadali para sa mga may edad na mga tao. No? Kaya ito yung patuloy na suspicion na yun ba ay bumabalik sa kanya. Lalo na ngayon na napakarami ng trabaho, sabi mo nga Sandro. Stressed. No? Parang siya yung full crew ngayon dito sa mga nangyayari ng mga kaso all over the place. So, Professor, ang kulit din. Sir Ronald, kung ano man yung kahinatnan ngayong 2026 ng ating politika, yun na, yung parang makikita mo sa 2028. Parang ganun ba yun? It may shape 2028 dahil halimbawa, kung napansin nyo noong nakaraan, si Vice President Binay ay siya pa rin yung pinakamataas after the midterm noong 2013. Pero dahil merong nilunsad na investigasyon sa kanya regarding corruption for 2 years sa Senado at iba pang mga layers ng ating gobyerno, pagdating ng 2016 ay gumuho siya kahit siya yung pinakamataas for 2 years after the midterm. No? So, hindi assurance na kahit mataas ka ngayon, katulad ni Vice President Sara. Yes, hindi assurance sa porkit mataas yung rating mo, ikaw na ang magiging pangulo. Katangaan yan. Oh. Tama naman yun kay Sara, di ba? Ay yung kay yung kay Binay. Tingnan mo, laglag si Binay. Tsaka etong ginagawa kasi ni Sara Duterte na papaanoin niya yung mga survey, babayaran. Isipin nyo ito lang po isipin nyo, ganito. Ba't ka magtataka? Presidential election na ba ngayon? Ba't ka magpapasurvey? Sige nga po, bakit ka magpapasurvey ngayon? Di ba? Ano ka magpapasurvey? Ano ba merong okasyon? Kaya ka nagpapasurvey kasi idadivert mo yung atensyon ng mga tao. Diba? Dinadivert nila yung atensyon ng mga tao. Wala kasing ginagawa si Sara Duterte. Pero gusto niya magpa-survey para malaman ng mga tao na gusto pa rin siya ng mga tao. Na kinukonsinti ng mga tao yung walang ginagawa. Anong alam mo ba yung survey? Libre lang? Trip-trip lang nila? Binabayaran yan.
Diba? Meron po tayo tinatawag na survey na pwede mong gawing reference. Halimbawa, eleksyon na. Sino ba napupusuan na maging senador? Sino ba nagiging presidente? Mapupusuan maging presidente? Pero ngayon, bakit ka magpapasurvey? Ang layo pa ng eleksyon. Ang layo pa ng eleksyon. Kaalos kakatatapos lang ng 2025. Tapos magpapasurvey ka? Ano yan? Mind conditioning. Diba? Mina-mind condition mo yung mga tao para yung mga tao na ma-mind condition mo na ay, paborito pa rin ng tao. Yan ay masusustain. Lalo na may mga nakaamba na mga investigasyon sa kanya sa Kongreso, Quadcom 2.0, sa Ombudsman, plunder, etc. No, at itong parating na impeachment case. No, kaya hindi ganun siya kasigurado. Posible rin itong 2026 ay sumulpot na yung mga tatakbo sa 2028. Dahil dito sa massive anti-corruption movement na ito na naghahanap ng leader, posibleng may mag-lead dyan at siya yung maging isa sa mga contenders for 2028. No, so maraming pwedeng mangyari. So may maagang pupustura na. May maagang Yes. pupustura na. Actually, ngayon nga meron na eh. Yes, Diba? dahil hindi kasi tayo business as usual eh. Iba tong sitwasyon natin eh. Naiiba ito sa for the past 40 years. Kaya usually yung business as usual, lalantad yung mga kandidato a few months before the campaign period or a year before the campaign period. Ngayon baka mapaaga. Eh yun nga, Dahil diba, pag maaga daw, diba, babakbakan ka, mas maagang lalabas din yung iyong mga, mga nakatagong skeletons. At yun na nga, sabi mo, maaga ka sa una, nangunguna pa nga, tapos ikaw pa yung pinakalagpak sa huli. Ako niyan, yes and no. No? Yes, pag masyadong maaga, ay lalo na kung mataas ka ng maaga, sa'yo nakafocus sa mga banat. Pero at the same time, merong anti-corruption movement ngayon na naghahanap ng leader. So, yung iba sa atin, hindi makakapaghintay sa 2027. Ngayon nila gustong makita, sino ba yung kanilang kandidato? So, yes and no, yung old rules of the game ay nandyan pa. Pag masyado ka maaga, ikaw ang pupuruhan. Pero at the same time, no, kung merong mga kandidato na gustong pamunuan itong lumalawak na anti-corruption movement, kailangan niya magpakilala ngayon, hindi next year. Pero hindi po ba mauulit yung parang nangyari noong 2016 na yung tatlong frontrunners ang nagsiraan kaya nagkaroon ng isang Duterte presidency? Yes, dahil kung maraming tatakbo ngayon, siguradong mananalo si Sara, no? Pero kung isa lamang ang tatakbo labang kay Sara, no, at si Sara ay tatamaan ng husto dito sa mga investigasyon na nakaamba sa kanya, sa Quadcom, sa Ombudsman, sa impeachment, then may aangat at may bababa. Ang sinasabi ko lang, yung old rules na pag ikaw ay napaaga, gugulpihin ka ng gusto. Yes, nandyan yan. Pero at the same time, naghahanap ng maagang leader itong anti-corruption movement na magpakilala ngayon, hindi next year. Dapat so it's a combination of the old and the new. Ayan, kailangan na magkaroon na ng direksyon para malaman na natin. Sige po, marami pong salamat, Sir Ronald. O, ayan po Ayan po yung kay Sara Duterte. Tingnan nyo. Alam nyo, yung analyzation na if ever maraming tumakbo, kasi mahahati po yung boto eh. Mahahati po yung boto. And pag nahati po yung boto, yung kukonting bobo to, yung konting bobo to dito kay Sara, eh baka, di ba, 8 ang tumakbo. Siyempre, madidivide-divide yan. Yung kukonting boto ni Sara, baka umungus pa. Bobo to. Di ba? Oh. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan.
siya ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay.
pahinga. Please,